Hindi nyo ba napapansin na nung bata pa tayo, ang dami nating magaganda at mabubuting attitudes. Pero nung tumatanda na, unti-unti nang nawawala. A blessed Sunday po sa ating lahat, Father Xavier Balbuena, para sa dasal at pagninilay. And welcome to our Sunday Gospel Reflection. And today, Viva Santo Niño. Napakagandang fiesta po dito sa Pilipinas, ang fiesta ng Santo Niño. At para sa ating mga Pilipino, isa ito sa pinakasikat, if not pinakasikat na debosyon sa ating mga Pilipino. In fact, ang image ng Santo Niño is the oldest Christian image in the Philippines. No? At napakaganda na pagnilayan po natin ang kahalagahan at mensahe ng Santo Niño para hindi po manatiling debosyon lang ito, kundi maging parte po ng pang-araw-araw nating buhay sa ating pagkikisalamuha, sa ating kapwa, sa ating pagtatrabaho, sa ating pagnenegosyo, at sa ating personal na buhay. No? Unang-una dito is, ano nga ba ang tunay na itinuturo ng Santo Niño? Well, alam po natin na ngayon, ang daming mga festivals and everything. I am sure meron din po tayong mga children's festival. Dahil ang pagkakaalam natin ay ang Santo Niño ay fiesta ng mga bata. Well, totoo naman po ito na ang fiesta ng Santo Niño ay fiesta ng mga bata. Pero ang mas malalim na kahulugan nito ay pagpapaalala sa mga magagandang qualities at attitudes ng Santo Niño na sana meron din tayo regardless of age. Ibig sabihin, kahit hindi na tayo bata, ang Santo Niño ay para sa atin pa rin kung isinasabuhay natin ang mga magagandang attitudes at qualities ng Santo Niño, ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating pagninilay ngayong umaga, dalawang attitudes lang po ito, no? Na when we go back to our own childhood, meron din tayo niyan. Pero as we grow older, unti-unti itong natatabunan at nawawala. No? Unang-una po dyan is the virtue of humility. Kaya nga tingnan ninyo ang image ni Jesus. It's the image of a simple, ordinary child. A reminder of humility. At lagi kong sinasabi, paulit-ulit nyo na rin naririnig ito. Humility is the queen of all virtues. Kumbaga, dito nakabase ang lahat. Humility. It starts with humility. Because Jesus came into the world humble in the image of a child. Kumbaga, yung unang beses na pagpapakita ni Jesus bilang tao ay hindi po image ng isang napakamakapangyarihan, kundi isang napakasimple, ordinaryong bata. A reminder of humility. At kung babalikan po ninyo ang inyong pagkabata, di ba ito yung itinuturo ng mga magulang natin dati, di ba? Magpakumbaba ka sa harap ng Diyos, in the presence of God, and of course, in the presence of other people. Huwag kang magmamayabang. Yun ang mga nire-remind sa atin, di ba? And indeed, during our childhood, sinisikap nating magpakumbaba, to be humble. Kaya nga tignan niyo, wala namang batang mayabang eh. Walang batang mapagmataas. Because the image of the child is the image of humility. Ang tanong, bakit nung tumatanda na, natuto ng magmayabang, natuto ng magmataas? Nakapag-aral lang, nakapasa ng board exam, na-promote, or meron ng posisyon, nawawala na yung humility. Kala mo kung sino na ang magsalita, kala mo kung sino nang mag-command or whatever. Pero nung bata naman, humble. Pero nung tumanda na, parang nakakalimutan na natin yung virtue ng humility. We have become so proud. Parang with age comes pride. Hindi naman dapat. Hindi porket tumatanda ka na, tumatanda ka ng mayabang o mapagmataas. Hindi po yun. As we grow older,
in age, in maturity, dapat nananatili sa atin ang virtue of humility. Katulad ni Jesus, tingnan ninyo, hindi lang nung siya ay bata, until he grew older. Andun yung sense of humility ni Jesus. Kaya nga even up to death, he never boasted of anything. He could have boasted about his power, his authority, pero hindi. Walang ere, kumbaga, walang ere, walang aura si Jesus. Bakit? From childhood until death, he remained humble. Kaya sana i-remind natin ang sarili natin, hindi porket meron ka na ngayon sa buhay o iba ka na ngayon, sino ka na ngayon sa society, sa lipunan, manatili kang humble. Hindi ito dahilan na magmayabang ka at magmataas ka, kundi mas dahilan pa nga ito na mas maging humble ka. Finally, alam niyo ang bata is a symbol of trust and confidence, especially, primarily to his or her parents. Ang Niño Jesus, ang ating Panginoong Jesus, he trusted Joseph. He trusted Mary. Kaya nga, he obeyed them primarily because meron siyang tiwala at confidence sa kanila. Eh di ba yung bata, punong-puno yan ng trust and confidence sa kanyang tatay at sa kanyang nanay. May tiwala yan. That is why the child always looks up to his or her parents dahil may tiwala yan sa kanyang nanay o tatay at confident siya na siya ay aalagaan, gagawin nila ang lahat para sa kanyang kapakanan. And, alam niyo, ito yung maibalik sana natin sa buhay, no? When we were younger, we were so trusting. We were full of confidence on God and our parents and people around us, no? Pero nung lumaki na tayo, very suspicious na tayo. Parang napakahirap na sa tao pag tumanda na ang magtiwala, parang laging may pinagdududahan ka, pinagdududahan mo ang ibang tao. Kung may ginagawa, meron ka laging suspicion. Meron kang duda sa kanya. Ano mo yun? Parang napakaganda naman ang ginagawa ng ibang tao, pero meron kang duda. Pinagdududahan mo lahat. And we are lacking with confidence already. Parang hindi na tayo confident, lalong-lalo na sa mga gusto nating gawin sa buhay, sa mga pangarap natin. Parang hindi tayo confident dito, no? And worse, baka nawawala na rin yung trust and confidence natin sa Diyos, no? Lalong-lalo na kung may pinagdadaanan ka, hindi magandang nangyayari sa buhay mo. Baka darating yung panahon, you lose your trust in God. You lose your confidence in God. Ngayong Santo Niño, sana ito yung pangalawang isabuhay po natin, no? Always have that trust and confidence just like the child has that trust and confidence in his or her father and mother and the people around the child. Sana wag naman tayong duda ng duda. Sana matuto tayong magtiwala sa ibang tao, magtiwala sa Diyos, maging confident sa mga bagay-bagay sa buhay, at our confidence in God. Trust and confidence in God. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong kapistahan po ng Santo Niño, I am sure you will have your Santo Niño images blessed. Siguro, may procession kayo, may mga sayawan, festival, okay yan. Pero at the end of the day, ang Santo Niño is a reminder for all of us of humility. Kahit sino ka sa society, kahit ano na yung narating mo, be humble always in the presence of God, in the presence of people, and always have the trust and confidence in God and also in people. Matutong magtiwala sa Diyos at sa tao and have that confidence in God and in other people, especially those who are around you. Muli, have a blessed Sunday. God bless you all.